like Austria, your sexy kapitana! At ayun na nga guys, may dumating tayong parcel. Dahil, ito na. Alright. May dumating tayong parcel dahil umorder tayo ng mga ipamimigay natin sa mga bata. Ngayong darating na May 29 sa Pangasinan. Kung saan ako, 29, diba? 31. 31 pala. Sorry. So, naimbitahan kasi tayong mag-guest of Honor and speaker. Guest of honor and speaker. Dahil gumraduate tayo doon ng elementary. At dahil summer ngayon, ang ipapamigay natin ay, ayan. Guys, kung gagamit kayo ng mga matutulis na bagay, mag-ingat kayo, please. Kasi, mahirap magkasugat ngayon. Ayan, umorder tayo ng... In-order na lang namin, guys, kasi wala kaming time na mamili. So, nag-order kami ng, eto kung nakikita nyo, dahil summer ngayon, nag-order kami ng electric fan. Ayan, dahil graduation yun. Naisip namin na electric fan dahil alam niyo naman, summer at magagamit ito ng mga bata sa school at kung saan man sila pupunta. Usong-uso kasi ngayon ang heat stroke po. Alam niyo, kahit mga bata ngayon. So, ayan. Check natin kung may defect. Paano natin check? Wala tayong wala tayong... check mo ba natin to? Check natin. Dito ka, te. Baka meron na. Samahan mo ko isa-isa. Isa-isa? Sa isa na. Oo, kailangan natin i-check. Baka charger mo. Meron siya, kahit hindi meron na siya. Meron na siya. Hindi, paano pag hindi gumana yung ito niya? Charge naman na siya. Hindi natin pinopromote to, guys. Pero ito yun. May stand. Tapos, kung gusto nilang maglagay ng cellphone dito, ayan. Uy, ang lakas Lamig. Ka-aircon kasi yan. Lakas. Bakit halos puro pink lahat? Uy, natatakot si Princess. Hindi nga, oo. Diba yan? Prince, halika na. Hindi siya naka-open. Naging excited lang siya. Prince ka ba? Guys, wait lang. Nagko-content kami, guys. Nagko-content kami. Dahil sobrang busy namin, guys. Ito lang yung maibigyan namin sa mga bata. At syempre, kahit busy kami, meron pa rin kaming time para sexy kapitana. Ito pala, guys, ay 110. So, ano bang gagawin mo doon, te? Kung sa invited ka at mamimigay ka ng ganito? Guess. Mag-speech. Yung inspirational speech. Inspirational talk. Oo. Ano ba yung graduation? Graduation ng elementary school. Elementary school namin. I-shoutout mo na yung mga Ano bang school yon? Kabaldatan Elementary Makatanong School. naman ako, parang hindi din ako na doon, di ba? So, ano yung naisip mo kung ibibigay dapat? Actually, dapat school supply yung ibibigay namin. Unfortunately, wow! Kaso, wala na kaming time para mamili. So, napag-isip ni Ate Leia. Si Ate Leia kasi mataba yung utak. Ako kasi matalino. So, sabi namin, ito na lang. Kasi tapos naman na yung school year. Kung magbibigay kami, siguro sa sa school supply, siguro sa pasukan na, para swak. Tsaka sobrang init sa Pangasinan, di ba? Actually, sobrang init sa Pangasinan. Galing kami doon. Tsaka ang mga bata sa Pangasinan, actually, doon. Lagi kaming, naglalakad kami punta ng school. Siyempre, hindi pa usong school bus that time. Hanggang ngayon din naman, hindi pa rin. Hindi uso doon ng school bus. Oo. Ang uso doon yung bike. Alam mo na, probinsya, di ba? Ay, lakas! Lakas siya. Ayan siya, ang mga bata. Tsaka, handy lang, very handy. Ano ba yung mga
matatandaan mo ng mga bagay dun sa school na pinaggagawa mo ng bata? Basta nung bata ako, ano, lagi akong kumakanta ng mga ages. Abot mo yun? Yes, dati. Tapos, ano pa? Ulit, ganun. Ano pa yung mga memorable things na... Ano, yung Yung sasayaw kayo, oo, yung sasayaw kayo, sex bomb yung sayaw. Spaghetti pa ba? Oo, Kasi- pag wala yung teacher, Di ba kayo pinapagalitan ng teacher? maingay, noisy. Napagalitan ka na ng teacher mo dati? Ay, malamang oo, napagalitan. Not sure. Hindi na matandaan. Hindi ko natandaan. Kasi ako kasi, nare-retain sa utak ko is yung mga happy memories, yung mga galit-galit na yan. Wala na, nakakalimutan. Iba na kasi yung iba kasi yung Gen Z sa panahon ko, ewan ko sa panahon niya. yung school na kayo kasi, andun yung nag-garden, di ba? Gardening. Oo, alam mo yung aalagaan. Mayroon kayong kanya-kanyang sections doon. By Dapat, group. dapat may... Pagalingan kayo kung paano nyo palabuhin yung mga tinanim nyo doon. Di ba? Usually talong, kamatis. Dati kamatis Oo. ata yung sa akin. Tsaka dati kasi takot kami sa mga teachers namin. Kasi syempre, nandun yung panahon pa na babatuhin ka ng chalk, ng eraser. Wala pa naman, hindi naman ako Oo, nabatida. tsaka ang mentality dati, it's way of Masunurin. ano. Oo, sobrang masunurin ng mga bata dati kami. Kumbaga, ano yun, Respeto. talagang pagdidisiplina ng mga teachers. More on physical activities talaga those Dati. time. Oo. Kasi, Alam ko dati sinali ako sa quiz bee eh. Ewan kung ba't ako nakali doon eh, bobo naman ako sa spelling. ay oo, bubo din ako sa spelling. Bobo ako sa spelling eh. Pero, pero natali ako sa inter ano ng Intergalactic daw. dati, bago mag flag ceremony, ano pa, yung Oo, nag-exercise dati. Para magising yung... Tapos after nun, meron pang kanya-kanyang toka na, group A, group 1, group 2, group 3, naglilinis sa wawali, Kanya-kanyang toka. May ano sa inyo, yung pa-free bigas sa Wala. noodles. Nabutan ko yun kay ang president nun si Gloria. Wala, bakit wala? Yung school namin laging nagbibigay ng bigas. So, Sabi may wala. kami bigas. Parang every Friday or Saturday. Hindi na pa dati, nakaka-excite recess. Oo, recess. Pero may bayad pa rin yung... May bayad yung Binibili pa rin namin yung May kanya-kanya kaming sariling baso, no? Oo. Sabi may may yung bibili ka sa kantin. Pero meron silang, minsan, may pa, yung dati nag-i-school. Ay, hindi, naalala ko, nung grade 6 ako, meron akong sutor. Namimigay ng sukulit. Baka pala, sukulit na. May namimigay ng sukulit, tsaka yung mga keychain na teddy bear, mga ganun. Bata pa lang malandi na siya. Ay, pero may honor ako. Most toka teacher. Pero thankful ako sa province ako, nag-aral ng elementary. Kasi kung hindi ko na-experience yung experience nila ate. Nung high school dito na ako, so hindi ko na-experience yung high school nila ate. Pero naranasan mo mag-cutting class, gano'n. Ako hindi. Never. Elementary pa lang magkakatin mo. Ano ngayon yung mga bata ngayon, computer, di ba? Ako never. Pati nung high school, never. College! Ay, never. High school, nag-cutting kayo nila teacher. Uy, hindi ako kasama doon. Sila lang. Yung nahulog si Kinuwento Tintin. lang sa akin yun. Hindi ako sumasali sa mga ganyang cutting kasi kapunta tayo sa Manila. Kailangan ba good yung record natin para maganda yung school natin sa college.
Yung laging sinasabi ni nanay sa akin. Tapos laging sinasabi ni nanay na magsikap. So, tanda mo pa kung magkano yung baon mo that time? Alam ko ang baon ko. Piso! Hindi, nung elementary, piso talaga. Piso. Kasi nagtitinda yung parents namin ng pulkas dito sa Manila. Tapos kami, sa probinsya nag-aral. So, sino ba yung Sino ba yung nag-reach out sa'yo para ma-invite ka ulit sa school? Si Ate Leia. Hindi ako! Si Ate Karen! Shout out po sa ate naming panganay, Ate Karen. Si Karen. Huh? Si Karen, dagdagan. Ito kasi yung nangyari bago siya ma-invite as guest of honor and speaker. Si ate, nung Holy Week, nag-stay kasi ako ng almost 1 week sa Pangasinan. Siyempre, para medyo relax, gano'n. So, stress ko sa trabaho. Hindi, relax lang. Ay, totally higa. Ganon. Siyempre, sabi ni Ate Karen, shout out Ate Karen. Sabi niya sa akin, puntahan daw namin yung elementary school at gusto daw niyang makita at mabisita. Ito na nga, the next day, pumunta kami with nanay. Shout out kay nanay. Love you. Nanay na, nung pumunta kami ng school, parang mag-guest of honor and speaker sa outfitan niya. Oo! Pinagpalit na lang namin siya kasi nga, hindi pa yun ang panahon para mag-guest of Isuot niya yun. Oo. Sa susunod na, i-reserve mo na lang yun. Tapos pagdating nga namin dun, yun nga, medyo nakita namin nga yung school, kung ano yung, yung sitwasyon ng school. Medyo almost the same pa rin. Hindi After how many nagbago. years, after 20 years or whatsoever. May mga konting changes naman. Pero yung field na pinagtataniman natin, Yung pa rin. andun pa rin. At sabi nga ni principal, ano nga daw, okay sila sa pagtatanim at nagbibigay sila ng mga vegetables. Tapos yun, pagdating namin doon, dumating din si yung principal nila doon. Shout out po kay Sir Principal. Actually, nung pagdating ko nga doon, wala na yung mga teachers natin. As in, mga bago na lahat. Oo. Kahit, syempre, yung mga dati sila, Ma'am Sigin, hello po, Madam Sigin. Yung mga dati namin teachers. Madam Sigin, ano ata yun ni Grade Chelsea? 4, yes. Yung Ah, friend yun niya, ata yung yung best friend mo. Favorite niya ba ako? Sabi ni Ate Karen. Oo, si Madam Sigin. Favorite niya ba ako? Madam Sigin, favorite mo ba ako? Mag-comment ka nga. Comment down below. Kasi hindi na daw siya nanonood ng Ate Karen. Siya actually ang in-invite nila na maging guest of honor and speaker. Kaso tinanggihan niya, kaya ipinasa niya sa kapatid niya. Thank you, Ate Karen. Sabi niya, ako na lang daw. Siyempre, tinuro ko muna si Ate Beth. Seniority nga sabi ko, diba? Kaya, ang pinaka nangyari sa dulo, ikaw. So, taga-salo, alam nyo na guys, taga-salo talaga ang bunso. Hindi kasi syempre magaling ka sa pagsasalita. Magaling sa pagsasalita, wow! Tara! Kumbaga sa speech, ganyan. Sanay ka na sa mga ganung bagay. Nung elementary, na-anticipate mo na ba sa sarili mo na ito yung gusto mo? Hindi. Yung iba. May iba ka pa yung gusto. Dati na elementary. Oo, di ba bago ka mag-high school, minsan tinatanong ka ng teacher mo, anong gusto mo paglaki mo? Anong sinasagot mo? Nung una, ang sagot ko, alam ko ang pinakapangarap ko dati mag-Japan. Ay, oo! Totoo yan! Naalala ko! Totoo! Hindi, kasi influensya ng tatay yun sa'yo. Hindi kahit tayo kasi Japan. Hindi! Kasi gusto nga ni tatay na, bumili ka ng Suntrans. Naalala mo, yung Suntrans na bus? Hindi ko alam. Basta alam ko, Japayuki. Basta, oo. Pero yan. Naalala ko nga. Tapos, nung elementary na, gusto ko mag-picture. Kasi alam ko, grade 2. May naalala ko Si Ma'am Benitez yung... mainit ata ulo niya lagi sa akin. Hindi, sa lahat naman. Hindi, pinapahiya niya ako sa Ay, gano'n naman talaga siya.
pinapahiya niya ako sa mga classmate ko. Oh, sorry, hindi ka favorite. Sabi ko kaya sabi ko sa sarili ko, magti-teacher ako. Pag naging teacher ako, hindi ako ganito sa Ayun yung mga frustration mo, mga naging motivation mo tuloy. Oo, sabi ko, hindi ako, ganyan. Tapos, nung nag-teacher na si Ate Karen, sabi ko sa sarili ko, ayoko na maging teacher. So, ano yung mga possible na pwede mong, mga i-share sa mga bata sa kapag nagsalita ka? Huwag mo nang habaan, ha? Alam mo namang nakakaano, huwag masyadong mahaba. Number one, dapat, sa mga kabataan, sa kanila, respeto. Unang-una. Kailangan sumunod lagi sa magulang. Dahil ang magulang, walang ibang gusto yan, kundi mapabuti ang kanila. Sino ba ang unang teacher ng mga bata? Magulang. Tsaka sa akin naman, hindi ko naman sinasabing advice to sa mga bata. Pero, syempre, yung tungkol sa baon, tungkol sa financial, di ba? Parang ipinaparinggan ka. Hindi naman. Ibig kong sabihin, kung hindi man maibigay... Ba't magkano ba baon mo dati? Kung hindi man kayo mabigyan ng cellphone, o hindi ko man kayo mabigyan nung Meron kasi bata nagpapabili ng iPhone. Exactly, tsaka Kaya ako magnanakaw, oh. Tsaka iPad, mga ganun siya. Wala ba ang nood yung bata, tas mahirap Oy, lang sila nagpapabili ng iPhone. Alam niyo ba, nung bata kami, ginagawa namin nila kuya, ni ate, luluto kami ng pulburon para lang may pandagdag sa... Sila nanay yung nagluluto, tayo yung nagbibake. Kami nagluluto ni Nirel. Oo. Sila nanay pala yung si nanay kasi, gumagawa ng paraan para may pandagdag sa... Siyempre si tatay nandito sa Manila, nagtitinda ng prutas. Tsaka that time kasi, 5 tayong magkakapatid. May Bakit? college, may high school. So that time, 5 tayong magkakapatid. Ngayon, ilan na lang I tayo? mean, syempre, parang May sila mga yung sinusuportahan. May sinusuportahan. Sabay-sabay pa. May pinag-aaral sila ng college. Kumbaga, bilang, bata, di ba? Oo, si Nung nanay. time kasi natin, doon may mga hindi na i-provide yung mga magulang natin na gusto natin. Never tayo nagtanim ng galit Yes. at nagalit sa mga Grateful magulang. pa rin tayo sa magulang natin. Sa totoo lang, okay din sa amin na hindi kami nagka-phone ng bata kasi na-enjoy namin yung childhood namin, di ba? Sobrang na-enjoy talaga namin yung childhood namin. Like, yung mga laro dati. Wala kasi ngayon, hindi ka lang Uy, mabigyan ng naranasan ko naman lahat yun. Mga laro-laro. Ano lang, yung mas sumunod kasi na batch, mas Oo. ano na sila. Kami, sa amin, parang fusion ng interactive tsaka Oo. ng gadgets. Yung sumunod sa'yo, more on telly na sila. Oo, parang mga hindi na makatulog mo walang Walang cellphone. Tsaka hindi lang yun. Gusto nila bago. Ayaw na nila yung Naalala ko dati pag brown out sa lugar natin, nung lalabas talaga tayo, mag-hide and seek tayo no? Kumbaga yung buhay na walang gadgets, ganyan. Sobrang saya. Yun yung time na makikipag-usap ka na mag-meet kayo. Mag-meet talaga kayo. Ngayon kasi pag walang confirmation, Alam mo, hindi nag-reply sa'yo, wala rin. alam mo, hindi Tuloy. Ikaw, Nixie, sa panahon nyo, kasi syempre sa panahon namin, magkakaiba tayo ng generation eh. Diba? Parang 10 years, ay hindi pala. Sa akin yung Oo, 10 years Uy! sa'yo. 10 years din. Oo. Kumbaga magkakaiba, parang ako 80s, 90s, tapos 20s. 20s ka. Dati ata hindi masyado uso yung mga bullying. No. Sa inyo, siguro. Sa amin Hindi, wala. sa amin meron, pero hindi Oo, namin hindi pa. feel yun. Kasi, tingin namin, hindi yun bullying eh. Tingin namin parang naglalaro lang, no? Parang play lang. Asaran Play lang. lang, oo. Sabi na bully kami ni Niren. Kinorner kami ng Seryoso? mga high school student nung elementary kami. Dami sila, tapos yung mga yung mga... Ay, ako, meron pala! nakatira sa squatter. Tinawag nila tapos, basta nakalimutan ko na kung bakit kami nabully nun eh. Basta ang alam ko nun, hinahabol ko kasi nun yung nalaglag kasi yung phone ni Nirel tapos nabasa. Ano yung parang ninakaw? yung bullying inside the school, meron. Ako meron. School yun! Okay. Sa labas yung pag nag-antay kami ng service, tapos bigla kami So, hindi kayo binuli sa loob ng school, pero inantay kayo sa labas, parang Oo. gano'n. Mas malala naman yung akin.
Mas wala lang pagbubuli sa akin. Teacher's pet daw ako, lahat ng classmate ko. High school yun Siyempre hindi ko alam kung paano kikilos kasi bagong salta ako dito sa Manila eh. Sa amin hindi kasi yun, elementary tapos parang physical din kami. Buti na lang may friend kami kasi nagbabalibol ako dati. Yung mga ka-teammate namin na may mga high school na kasama namin nagtitraining nandun. Kaya parang napigilan nila. Tapos yung best friend ni Nirel, tumakbo pa barangay. Kasi ito yung school namin, may barangay dito. Tumawag ng tanod. Kaya napaalis yung mga Doon, siguro nung generation ko, doon na nag-start yung mga ano na yung bullying talaga. Uy, kami, malala ang bullying sa akin. So ibig nyo sabihin malala yung bullying pag dito sa Manila? Oo, dito sa Manila maanong bullying. Grabe yung bullying sa akin. From bakla, binubuli ako, pati babae, pati lalaki, lahat sila binubuli ako. Binubuli ako dahil favorite ako ng teacher. Binubuli ako dahil crush ako ng crush nila. Hirap kaya. Buti nga, hindi ako napariwala eh. So far sa panahon naman namin parang si Kuya siguro nagkataon na mayroon siyang kaklase na na hindi siguro bully pero sutel. Yun. Kumbaga dati kasi kumbaga dati kasi hindi siguro bully kundi sutil lang yung bata. Hindi. Ngayon intentional na kasi. Dati hindi intentional, parang tamang asal tamang lang, asal hapikon. Tapos ngayon intentional lang. Pero nangyari kasi sa pagkakaalala ko kasi dumating yung point na parang sinakal ng lalaki si Kuya. Ako naman dati, pag hindi ako nagpapakopya ng assignment, inaasar nila ako. Tapos pag hindi ako nagpapakopya ng exam, Naranasan nyo na yung may nagsaksakan ng ballpen. O, sa akin ballpen eh. Oo, grabe yun. Parang sa sobrang nag-aasaran yung boys sa amin, yung isang kaklase ko, sinaksak niya ng dito somewhere, basta medyo malalim yung pagkakasaksak. Hindi nga lang saksakan yun sa amin sabunutan pa eh. Grabe yun. Sa amin madami, tapos nanonood pa ng mga porn. Tapos pag ililista mo sila na noisy, ikaw lagi ang titirahin nila. Siyempre, ba't ko kasi nilista na? Hingit talaga sila eh. Parang ganun. Ikaw yung dahilan kung bakit sila nakawalitan. Parang ganun yung labas. Tapos, gusto nila ako laging gumawa ng project. Ay, sa pangalan yung tawa ka dun. Naalala ko lang, yung Mima. Oo. Yung nakshi ko yan. Meron pa nga yung Chicana loka. O minsan kasi may mga bullying na sobra. Kumbaga intense na intense. Pag nabubuli kayo guys, huwag kayong matakot Sumbong. Or magsabi sa nakakatanda sa inyo. Kasi sila lang naman makakatulong eh. Hindi nyo naman kakayanin yung mag-isa. Tapos sabihin nyo, depressed kayo, choice. Oo. Ako, ilang beses akong binuli, pero walang physical. Parang lagi lang nila akong inaasar. Tapos yung sasabihin, hindi mo ako papakopyahin, bubugbugin kita paglabas. Ganun lang sila. Pero pag ganun, pinapakopya ko na, di sa'yo na, kopyahin mo na. Baka pati pangalan mo, makopya mo. Tapos meron pa ako, nag-open forum kami. Tropa ko yan isa sa mga tropa ko Pumunta kami dyan sa Pandakan. Di uuwi na, bago umuwi Dinuro-duro ako na naman. Hello, Florencia. Dinuro-duro niya ako. Sabi niya, lahat na lang ng lalaki na pumunta sa'yo. Hindi naman inaabo yung mga lalaki. At least yung mga ganong experience, ngayon pag inalala mo, matatawa ka na lang. Actually, nung time na yun, natawa din ako. Kasi, hindi ko naman alam na may gusto sa akin yung guy na sinasabi niya. Dalawang crush niya kasi may gusto ata sa akin. Yung una, tapos yung pangalawa. Ano naman ang ma-advise mo sa mga student na nadi-depress, yung nakakaranas ng anxiety and depression? Kailangan nilang kasama na yung una yung bullying, tapos syempre yung hindi sila makapag-adjust kaagad sa environment nila, yung mga ganong bagay. Sa akin, kailangan nilang maghanap ng way para maano yung attention nila, may divert yung attention nila. Kailangan nilang maghanap ng way para doon nila i-focus yung sarili nila at hindi na ma-depress. Kumbaga pag
sa akin kasi, yung mga problema na ganyan, kailangan lang, Chill ka muna. maging mo yun, gawin mo yun as parang motivation. Instrumento. Instrument to motivate yourself na mas pag-igihin mo. Okay guys, anong kwentong elementary or high school days nyo na naalala nyo ba? Mga good memories ba or bad? I-comment down below.